Una sa lahat, ang unang paraan ay ang paghiwalayin ang parehong mga uri nito sa bawat isa. Ngayon, susubukan kong gawin. Ang mga pulseras ay pagsamahin, ang mga relo ay pagsamahin. Ang mga orasan sa ngayon ay may maraming strap na tulad nito. Kaya para sa mga strap na napapalitan, ayusin at pagsamahin bawat isa. Mga pendant ay pagsamahin. Ang mga hikaw ay pagsamahin. Ang unang bagay na dapat gawin ay pag-uri-urihin ang mga ito ayon sa layunin. Depende sa kung saan ginagamit ang mga ito. Sa ganoong paraan, ang singsing ay nananatili sa pwesto. Madaling mahanap ang singsing na gusto. Ang mga hikaw ay pagsamahin. Ang unang bagay na dapat gawin ay paghiwalayin sila sa bawat isa. Malapit na matapos ang pag-aayos. Sa ganitong paraan, makikita mo ang mga bilang ng mga bracelet, relo, kwintas sa isang sulyap. Sa ganitong paraan, makakapagpasya ka kung saan ito iiimbak. Sa totoo lang, walang problema sa malaki. Upang maiwasang mawala ang maliliit na bagay na ito, mahalagang magawan ng bahay para sa kanila. Hayaang ipakilala sa iyo ang isang paraan ng paggawa ng bahay. Kahit anong espasyo, maaari kang gumawa ng mga butas sa sponge kung saan maaari kang maglagay ng mga hikaw. Gumawa ng isang butas gamit ang isang kutsilyo tulad nito at ipasok ang hikaw dito. Nang sa ganon hindi gagalaw, mabilis mahanap, at komportabling gamitin. Ganito ang paraan ng paggawa ng bahay. Pagkatapos, maaari mong gawin ito ng paisa-isa. Maaari ka ring mag-imbak ng mga hikaw ng maayos. Isang pares sa isang pagkakataon na parang suot mo ang mga ito sa iyong mga tainga. Narito ang isa pang tip. Maaring may pawis o alikabok ang mga aksesori na nagbabago ng kulay. Pagkatapos gamitin, kaya kailangan mong punasan kaagad ang mga ito pagkatapos gamitin. Panatilihing punasan ng malambot na tela ang anumang duming magkaroon habang ito ay sinusuot. Ang tamang paraan ng pag-iimbak nito ay gumamit ng zipper bag para ligtas itong maprotektahan mula sa alikabok. Para maiwasang masaktan o makagawa ng ingay kapag may nabangga, gumamit ng mga zipper bag para paghiwalayin ang mga ito ng paisa-isa. Mas mainam na isabit ang kwintas sa isang singsing kaysa ibuka ito at itago. Sa ganitong paraan, maaari mo itong iimbak nang hindi ito nagkakabuhol-buhol. Kaya kapag inimbak ito, huwag itong ibuka bagkus isabit ng ganito para magamit ito. Maaari mo ring iimbak ito sa isang zipper bag. Angkop na zipper bag para sa bawat laki. Kung wala kang espasyo upang maiimbak ang mga ito tulad nito, ilagay din ang mga hikaw sa isang zipper bag. Magandang ideya din na magdagdag ng pares na tulad nito. Sa pagkakataong ito, ituturo ng storage instructor kung paano mag-imbak ng vanity table na gamitin sa komportabling paraan. Ang pinakamahusay na paraan upang mag-imbak ng mga bagay ay hindi upang ipakita ang mga ito, ngunit upang gawin itong komportabling gamitin. Ang unang bagay ay ang pag-uuri ng mga cosmetics. Ito ang bahaging pinakamahirap, ngunit sa cosmetics, ito ay may layunin. Halimbawa,
Nag-iiba-iba ang layunin depende sa layunin ng paggamit. Kaya ng skin toner na inilipat bilang base sa mukha, lotion para sa susunod na hakbang, functional ampoules o cream, o mga produkto para sa buhok o mga produkto ng katawan. Ang unang hakbang ay ang hatiin ayon sa bawat layunin. Una, hatiin ang lahat ng mga cosmetics ayon sa uri. Ang susunod na hakbang ay ang magpasya kung saan bahagi ito iimbak. Kung iimbak mo ito ang espasyo sa isang drawer, maaari mo itong imbakan upang makita ang tuktok na bahagi. Magandang ideya na lagyan ng label ang mga seksyong ipinapakita sa itaas. Kung ilalagay mo ito sa isang lugar tulad ng isang vanity table, magandang ideya na maglagay ng label sa gilid ng ganito ang hitsura upang masuri mo ang mga nilalaman. Ang isa pang bagay ay kapag binuksan ang isang cosmetic, ang paggamit ng panahon ay pinaikli. Kaya kung kailangan mong gamitin ito bago ang Disyembre ng taong ito, magandang ideya naglagyan ito ng label. Ang pamamaraan ay ang paggamit ng tape na tulad nito at ikabit ito sa takip at isulat ang Pizza Disyembre 2020. Kung magsusulat ka ng ganito, malalaman mo na kailangan mong gamitin ang mga pampaganda ng mabilis. Isa sa pinakamahalagang bagay tungkol sa kung paano mag-imbak ng mga pampaganda ay ang sulat ang petsa ng expiration kung gaano katagal dapat gamitin ang mga pampaganda. Ang cream ay isang cream, ngunit kung hindi mo alam kung ano ang function nito, maaari mo ring isulat ang function na iyon. Wrinkles o pagpaputi. Gayon din, dahil sa likas na katangian ng mga pampaganda, may mga paghihigpit kung gagamitin ang mga ito sa araw o sa gabi. Sa ganoon, para malaman ang para sa araw o gabi, ito ay iyong isulat nang sa gayon ay maaari mong malaman sa isang sulyap. Ganon din sa malalaking bagay at sa maliliit na bagay. Magandang ideya na gawan ng sarili nilang bahay. Sa mga kaso tulad ng isang istante o parador, maaari mo lamang itong iwanan ng hindi nababahala pag ito ay yanigin. Dahil ang mga drawer ay hindi matatag na mga lugar, kailangan mo itong gawan ng bawat isa ng tahanan. Ngayon, may mga kaso kung saan ginagamit ng mga iyong sariling kaso tulad nito. Sa mga maliliit na bagay na walang mga bahay, maraming mga paraan upang gawan ng bahay. Pinutol ko ang kahon. Nakikita mo ba? Ito ay isang perpektong tugma. Kung may kahon na ganito kalaki, kapag iniimbak ang kahon, dapat itong nakatiklop. Maaari mo itong tiklopin ng patag na ganito. At iimbak ito upang hindi ito maubusan ng espasyo at pagkatapos ay tiklopin muli kapag kailangan mo itong gamitin. Pagkatapos, mainam na gamitin ito sa pagtatayo ng mga individual na bahay upang hindi magkalat o mahulog ang maliliit na bagay. Saan napunta ang kabilang bahay? Ngayon, ang mga hand sanitizer ay madalas na ginagamit sa mga araw na ito. Kung magtatayo ka ng isang bahay ng mga hand sanitizer na magkasama tulad dito, ito ay madaling gamitin at magmukhang maayos. Upang makagawa ng isa pang bahay, maaari mong kolektahin ang mga bagay na ibinigay kapag bumili ka ng mga pampaganda at gumawa ng bahay sa ganitong paraan. Ito ay pabango. Isa pang bahay. Lalagyan ito ng pagkain. Dinala ko ito dahil ito ay mabuti para sa pag-recycle. Mahirap i-recycle ang pagkain at mainam itong gamitin para sa iba pang mga kosmetiko, kamot at iba pa na walang kinalaman sa pagkain. Depende sa kung gaano karaming mga bagay ang napupunta, ang bahay na kasya doon at kung ang espasyo para ilagay ito ay isang vanity table, acrylic or transparent na mga lalagyan ay mabuti. Hanggat ito ay hindi nakikita, ang isang kahon ng papel ay hindi mahalaga. Pagkatapos kong kainin ang candy, tinanggal ko ang takip ng candy na may takip. Ginawa ito para ilagay ang matataas na bagay sa loob. Ang bawat bahay itinayo ng iba-iba, depende sa laki at haba nito. Naghanda ako ng eye cream, ngunit ang eye cream ay talagang hindi madaling itabi. Kung ganito ang ilalagay mo, bababa ito at hindi mapipiga. Kapag maliit ang halaga at kapag ganito ang ilalagay mo, madali itong malaglag. Sa kasong ito, mainam din na gumamit ng sarili mong case. Ngunit kung gusto mong gawing madali ang paglabas nito,
Gupitin ito ng mas maliit sa iyong taas. At magtayo ng isang bahay na tulad nito upang mas madaling ilabas ito. Kung magtatayo ka ng isang bahay para sa lahat ng mga pampaganda ayon sa kanilang uri at layunin, maaari mong iimbak ang mga ito para sa madaling paggamit sa pamamagitan ng pagiging malinaw na makita ang mga ito sa isang sulyap. Ito man ay isang vanity table o isang drawer. Gayon din, mahirap ipitin ang mga pampaganda na ito na hugis tubo kung patuloy mong ginagamit ang mga ito. Kahit na mayroon ka lang isang accessory na tulad nito, nagiging madali itong pisilin. Kung gagamitin mo ang mga tip na ito para sa pag-iimbak, magagawa mong gumamit ng mga pampaganda ng mas komportable.